Isinusulong ng ilang kongresista ang pagbuhay sa nuclear power plant. Malaking tulong yan para madagdagan ang supply at mapababa rin ang presyo ng kuryente sa bansa. Nakatutok si Earl Tobias. Para hindi mangapa ang bansa kung paano susuplayan ang nakikitang pag-triple ng demand sa kuryente sa susunod na 10 taon, itinutulak ni House Nuclear Energy Committee Chairperson Mark Cuangco na kailangan ng ma-reactivate at mapatakbo sa wakas ang Bataan Nuclear Power Plant na naitayo noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. Kung noon pa nga sana anya naging operational yan, hindi sana nakulelat ang Pilipinas sa mga karatig na bansa pagdating sa presyo ng kuryente. Kung ipagpipilitan anyang pagsusunog ng uling at langis pa rin ang main source ng kuryente, tuloy lang ang pag-aray sa pagkamahal-mahal anyang presyo per kilowatt hour. We import fossil fuels and then we just burn it for electricity. A very sad situation. That Vietnam today is at 68,000 megawatts. We used to be ahead of them before. We are at 22,000 megawatts. They are 3 times bigger than us already. When are we going to wake up? Matagal nang pinaninindigan ni Cuangco na hindi issue ang edad ng Bataan Nuclear Power Plant o ang BNPP-1. Nang minsan niyang ipasilip ang loob ng planta, ipinagmalaki ni Cuangco na nanatili itong intact mula sa mga welding at teknolohiya dahil 100% na dekalidad ang pagkakagawa. Meron nga anyang planta na ginagamit ang Amerika na dihamak na mas luma kumpara sa planta sa Bataan. Pero sa komite kanina, pinasisiguro ni Bataan 1st District Representative Tony Roman na hindi maging padalos-dalos ang desisyon sa pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant. Istriktong konsultasyon sa mga residente malapit sa lugar ang concern ng ilan pang mambabatas, pati na ang pagsunod sa regulasyon na nauwi sa bahagyang debate. It needs to be confirmed and Absolutely, established. sir. Absolutely. Number one, to justify the special treatment for nuclear. Second, with respect to the social license, I see a double standard in this bill. In that for new nuclear facilities, the bill requires a social license, but for Bataan, we were not given an opportunity, sir, with all due respect. With all due respect, Your Honor, Mr. the Chair. consultations... Mr. Chair, point of order. Aminado naman si Cuangco na isa itong usapin na dapat ilabas sa publiko. Ipinasusumite niya ang position paper ng ilang lokalidad ng Bataan kung bakit may agam-agam sa pagpapatakbo ng planta. para malaman natin ang punot dulo ng pagtutol nila para umandar ulit ang PNPP-1. Sa SONA ni Pangulong Marcos Jr., isa si Cuangco sa mga na-special mention para trabahuin sa Kamara kung paanong ligtas na magagamit ang nuclear sa bansa bilang source ng maaasahang kuryente. Earl Tobias, IBC News.